guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So, another DIY costume na naman ang aking ibabahagi ngayon for this video. Mexico outfit dahil ito ang napili ng anak ko na susuotin niya for United Nations. At ito na nga guys ang mga binili kong mga kagamitan para sa ating gagawing outfit. So, ito yung flowers na para sa headdress niya. Bumili lang ako ng mga plastic flowers. Sa halagang 160, may dalawang kulay na tayo, yung yellow at saka light peach. Bumili din ako ng mga ribbons, pang-design sa damit niya at itong gold na lace para mas makintab ang pang-design natin. At itong parang wire na gagamitin natin para sa headdress na kakapitan ng mga bulaklak. At syempre, meron din tayong garters, may stick glue, baka may kailangan tayong idikit. At syempre, ang ating sinulid at karayom na gagamitin pang tahi. At ang pinaka-importante sa lahat, ang ating tela na color golden yellow. 3 meters and a half nga pala ang aking binili para hindi tayo kukulangin dahil pa-balloons ang ating style na gagawin. At ito yung magiging base ng ating headdress. Luma na headdress at gagamitin natin. Diyan natin ikakapit yung mga bulaklak. At syempre, yung mga luma kong mga kagamitan na nandyan. So, yan yung gagamitin natin. At nakakita ako ng flag ng Mexico. Bumili na rin ako para ready na talaga lahat ng gagamitin. At ito na guys, yung mga tela, nakat na natin. So, di ko na napakita. Kasi may sukat na ako last gawa ko ng outfit niya. At yun na rin yung ginamit ko na sukat. So, ito na yung para sa strap. At ito yung para sa tube. At syempre, nag-cut din tayo ng para sa saya niya. Dahil pa-balloon, so dalawa yung kinat ko. Ito yung parang maikse at ito yung mahaba para dun sa pa-balloons talaga. So dalawa yung kinat ko para mas makapal talaga siya guys. Kasi gusto ng anak ko yung parang sobrang pa-balloons talaga siya. At ito yung excess na tela. So magagamit din natin yan pag may kulang pa tayong kailangan dito sa kanyang damit. At ngayon naman, start na tayong magtahi. So dito tayo magsimula sa kanyang tube. So napapansin nyo, double yung kinat ko dahil pag fungi talaga guys, manipis yung tela. So mas prefer talaga na i-double para mas makapal yung magiging tube natin. Kasi sobrang nipis pag isa lang yung ginamit natin. So ayan, binaliktad ko na dahil itatahi natin yung gilid at mag-iwan lang tayo ng konti para pagbaliktad natin mamaya hindi tayo mahihirapan. At pag nagtahi kayo guys, lalo na pag double or ilang tela yung itatahi nyo, gagamitan nyo talaga ng pins para hindi yan gumalaw. Kasi pag gumalaw yan, ako, hindi na yan magiging sakto yung sukat ng dalawa. At ito na, nag-ready na rin ako ng mga sinulid at may karayom na din tayong medyo malalaki yung butas. Kasi ang auntie nyo, medyo malabo na ang paningin, nahihirapan na tayo kapag naglalagay na talaga ako ng sinulid dun sa karayom. So, mas pinili natin yung karayom na malaki yung butas. So, ayan. Sobrang dali lang naman dahil running stitch ang ginamit natin. So, kahit kayo, alam nyo din yan. Lalo na sa mga nanay dyan na mahilig talagang magtahi at may mga talent sa paggawa ng costume. At ayan na nga, natapos na nating itahi yung gilid at nag-iwan tayo ng konting butas para pagbaliktad natin, hindi tayo mahihirapan. So, babaliktarin lang natin para mapunta doon sa ilalim yung may tahi at di na siya makita. So, ito na yung kalalabasan niya. At syempre, itahin natin yung butas na iniwan natin para naman hindi makita yung nasa loob at magiging maganda siyang tingnan. So, ayan na guys, tinahi ko na siya. At ito na yung magiging kalabasan ng ating tube. So, ganyan yung magiging itsura niya. At set aside lang natin yan dahil gagawin pa natin yung iba para ma-ready na talaga lahat. So, ito naman yung para sa strap. Nag-cut lang ako ng dalawang mahahaba na ganyan kalaki, tamang-tama lang na magiging strap para sa likod niya. So, pinagdugtong ko lang yan at pagkatapos ay itatahi din natin yung gilid. Kayo na rin ang bahala kung gaano kataas yung strap na gagawin ninyo. Depende sa sukat ng magsusuot o ng anak ninyo. At pag natapos ng itahi, syempre, babaliktarin natin yan at maglagay ka lang ng alpeler dyan sa dulo. Pagkatapos, babaliktarin mo lang yan. Parang nagbaliktad ka lang talaga ng bituka ng manok guys. So, ganyan lang talaga siya. So, ipapasok mo dyan sa butas and then hihilahin mo yan hanggang mabaliktad mo na lahat. Ganyan lang siya. May strap na tayong magagamit para pang-lock sa likod ng ating tube. O, diba? Sobrang dali lang, guys. So, sundan nyo lang yan kung gusto nyo rin gumawa ng ganyan. So, tingnan nyo lang kung paano ko siya ginawa at may ganyan na din tayo. At next, kung gagawin ay para sa sleeve niya, itong pa-ruffles. So, dalawa yung gagawin natin. Ipagdugtong lang natin yung dulo, tapos tatahian natin para sa lalagyan ng garters. Bakit lalagyan ng garters? Kasi detachable yung gagawin nating sleeve. So, hindi ko siya ikakabit sa ating tube. So, isusuot lang natin sa kanyang kamay at lalagyan ng garter para hindi siya malaglag. Kasi mas madali lang talaga kapag detachable yung sleeve na gagawin natin. So, hindi na natin kailangang ikabit dun sa tube niya. At ito na, natapos na natin. So, mamaya lalagyan natin yan ng garters at iba pang mga pang designs na kailangan nating ikabit dyan. So, ayan na.
So, iset aside lang din natin yan dahil gagawin na naman natin ang para sa saya. So, ito na guys. So, unahin ko yung mahaba. Kasi dalawang layer yung gagawin nating saya. Kasi paraffles kasi yan, di ba? Kapag Mexico, marami talaga yung layer-layer yung saya. Medyo makapal. And then may mga paraffles-raffles. So, ganyan talaga yung design nila. So, ayan, nagtatako ng dalawang sukat ng tela kasi gusto ko talaga makapal yung magiging saya niya. At ang una natin gagawin is ipagdugtong yung dalawang telang kinat natin para mamaya dire-diretso na tayo sa lalagyan ng garters. So, ayan na guys. At para naman sa paglalagyan ng garters, so style din natin dyan is parang gagawin din nating paraffles. At para ma-achieve natin yan, hihilahin natin yung sinulid na tinahin natin dyan. At para pagkabit mamaya sa second layer, hindi na tayo mahihirapan. So, ayan na guys, tinahi ko lang. At pagkatapos, hihilahin mong pakunti-kunti yung sinulid para ma-achieve mong ganyang itsura. So, ganyan guys. Para din kasi yan na magmukha siyang pabalon talaga yung style ng ating saya para mas makapal siyang tingnan. At paglagay ng second layer, mas magiging makapal pa talaga yung kalabasan ng ating saya. So, ayan na siya. Bago natin lalagyan ng garters, so kailangan muna nating gawin yung para sa second layer para makabit natin dyan sa saya na ginawa natin. So, ito na yung itsura guys. So, ganyan yung ibig kong sabihin na may paraffles na siya sa paglalagyan natin ng garters. So, ayan. Ready na yan siya para sa ating next na gagawin yung para sa second layer. So, ito na yon. Ito yung mas maikli pero same sila na dalawa yung sukat na kinat natin. At kailangan din natin yang ipagdugtong bago natin siya ikabit doon sa ating first layer. So, itatahi lang din natin yan yung dalawa para magiging mas makapal talaga yung magiging second layer natin. So, ayan na guys. At pagkatapos, hindi same doon sa first layer na paraffles yung gagawin natin doon sa waist. So, dyan iba yung gagawin ko. Lagyan ko siya ng pleats para magiging mas makapal yung second layer kapag nilagyan na natin ng garters. At isusukat lang natin dun sa first na ginawa natin para pagkabit natin mamaya, hindi tayo mahihirapan dahil sakto yung sukat. Sa pagtatahi talaga guys, lalo na pag DIY, so importante talaga yung mga sukat. So hindi pwedeng minamata-mata mo lang yan, estimate mo lang yan. So hindi pwede dahil hindi yan magiging maganda yung kalabasan kapag wala talagang saktong sukat na kinukuha mo. So, importante pa din yung sukat talaga. Anyways, madali lang naman kumuha ng sukat basta't may tape measure ka pang sukat doon sa mga kailangan mong ikat doon sa tela. At yan na, natapos na nating lagyan ng pleats at ikakabit na natin dyan sa first layer. So, ayan yung ibig sabihin ko ng mga pleats guys. Para paglagay natin ng garters, mas magandang tignan yung pagka-ruffles ng ating second layer. So, ayan na siya. At kung nagtataka kayo kung bakit hindi ako naglagay ng pangpakapal dyan sa ilalim, kasi yung sa last ng mga ginawa ko, may mga pangpakapal talaga akong nilalagay dyan, yung net. So, para less gasto, yung ginamit ko ulit is yung old na ginawa kong saya, yung makapal na ginamit niya dun sa karakter na Ariel. So, makapal kasi yun, so yun yung ginamit namin. Bali, yun yung magiging pang-inner ng kanyang saya at magiging pampakapal na rin. Ayan na nga, kinabit ko na yung pang second layer. At sa pagkabit ko niyan, sa pagtahi, finold ko lang yung dulo para hindi naman lumabas yung mga himulmul ng mga tela dun sa kinat natin para maitago siya at malinis siyang tingnan. Sa paggawa talaga ng mga outfit guys, so kailangan mo lang talagang maging creative lalo na pag DIYs. Pero sa panahon natin ngayon, high-tech na talaga at marami na tayong makikitang mga videos, mga tutorials kung paano siya gawin. At kung may talent ka lang talaga, madali lang talagang paggawa sa mga ganyang mga DIY outfit lalo na para sa mga anak natin, no? Kasi hindi lang tayo maka-less gasto. So makakagawa ka pa ng super unique na outfit mo dahil wala ka talagang makapareha dahil sariling design mo yan, sariling gawa mo yan. At ang sekreto nga pala guys, para nunid mo nang itahi yung dulo ng mga ginawa mo is itapat mo lang siya sa apoy, kagaya niyan sa kandila, pero wag dapat masyadong malapit. Sakto lang na matanggal yung mga himulmul sa dulo ng mga tela na kinat mo. Sa ganyang paraan, mas mapadali yung trabaho mo. So ganyan lang guys sa mga hindi nakakaalam. So ayan na nga, naglagay na tayo ng garters at yung sukat is sa waist ng anak ko. So, ayan na. At dito na naman tayo sa pang-design ng ating sleeve. Dahil natapos na natin yung sasaya, so unahin natin lagyan ng mga ribbons na pang-design ito para sa sleeve. At yung tinahi ko na konting tela is para yan sa paraffles na design dun sa dulo ng sleeve. At lalagyan din natin yan ng ribbons na may combination ng green and then yung gold para mas makintab siya. At pagkatapos,
ikakabit lang natin dyan sa dulo. So, ganyan lang siya guys, para may konting design din yung sleeve natin. Kasi nga pa-raffle. So, yan yung magiging itsura niya pag nakabit na. And tadan! Ito na pag nalagyan siya ng ribbon. So, mas maganda talaga pag may mga pang-design talaga tayo dahil magiging mas makintab yung kulay ng ating ginawang damit. So, ito yung gagawin ko sa ribbons na pag-combine. So, yung gold. So, ipapatong natin dyan sa color green na ribbon. And then, sabay na nating itahi doon sa dulo ng ating ginawang paraffles. So, sa gitna natin siya ilagay para naman may kunting design din yung paraffles natin. So, ganyan lang siya guys. So, sabay natin siyang ikabit para isahan na. And then, pagkatapos, ito na yung magiging itsura ng sleeve natin. Diba? So, mas pakintab talaga pag may mga pang-design talaga siya na mga ribbons. So, at ang next nating lagyan na design is itong tube niya. Naglagay lang ako ng lace dyan sa dulo para naman medyo magkaroon lang siya ng kintab. So, ang nilagay natin is ang color white and then yung gold pa din. Pinatong ko lang rin siya and then ganyan. Then kinabit natin dyan sa ating tube. So ayan na yung kinalabasan ng ating tube. Nagdagdag nga lang ako ng konting design sa ating sleeve doon sa pinaglagyan ng garters. So naglagay lang tayo ng gold na lace para naman may kunting kintab. So ayan na siya. So ito yung magiging itsura kapag nasuot na ng anak natin. So ayan na. Pero detachable ang ating sleeve. So, ayan na guys. At ngayon naman, dito na tayo sa designs sa harap ng ating tube. Siyempre, lalagyan natin yan ng designs. At pa-flowers din para mag-match doon sa headdress niya. Mga sequence para mas makintab talaga yung design. At yan, dinikit ko lang yung flowers gamit ang stick glue natin. At ngayon naman, itong mga sequence. At nag-draw na nga ako dyan ng design natin kasi mas mahirapan ka talagang maglagay ng sequence lalo na sa pagtatahi pa isa-isa kasi yan. Mas maganda talaga kapag may dinraw ka na design mo para yun yung magiging pattern na paglagyan mo ng sequence. So, sa pagtahi ng sequence guys, so gagawa ko ng isang video. So, i-separate ko yun para sa tutorials kung paano siya ikabit. Kasi alam ko, may mga nanay pa talaga na nahihirapan sa paglagay ng sequence. So, lalo na talaga yung hindi alam kung paano siya itahi. Kasi mahirap talaga kasi pa isa-isa mo yung ilagay. Di yan basta-basta na itahi mo lang yan. May pattern talaga siya. So, ito na. Malapit na nating natapos yung pattern na ginawa natin. So, yan lang yung ginawa nating design guys para magiging makitab lang yung harap ng ating tube. At, ayan na nga, natapos na natin and ito na yung final look ng ating tube. So, ito na. O, diba? Mas pakintab talaga kapag sequence yung nilagay natin. At dito na naman tayo sa saya. At ngayon, maglalagay na tayo ng mga lace or ribbons na pang-design dun sa dulo. So, yung dalawa. Color green and the color white. So, dito talaga guys, maglaan ka talaga ng oras at kunting pasensya kasi sa paglalagay niyan, kailangan mo yang itahi hanggang sa dulo kung gaano kahaba yung tela na paglalagyan mo. So, hindi talaga madali guys. Pagtiyagaan mo talaga. Kailangan ka talagang mag-exert ng oras at pag nakita mo naman yung output na ginawa mo, ay masarap din sa pakiramdam kasi maganda yung magiging kalabasan ng ginawa mong outfit. So, ito na yung saya natin. Makapal na saya dahil may inner yan na saya na nilagay natin sa ilalim. At ito na ang final look ng ating mga natapos na outfit. At ito yung sa headdress niya. So, ayan. At ang ating tops na detachable ang kanyang sleeve. So, ayan lang guys. O, diba? Cute din siyang tingnan. At syempre ang ating tube na mas makintab yung design dahil sa sequence at ang likod, itong pa-strap. At ito na yung magiging final look ng ating dress na ginawa. O, diba? Sobrang ganda, less gasto, at unique pa yung magiging kalabasan. So, thank you so much for watching guys! Like and share!